Nako mga kakape, ingat-ingat tayo ngayong tag-ulan dahil kasabay daw ho ng ating nararanasang malalakas na pag-ulan yung panindig balahibong pagkidlat. Oo nga, ikaw ba takot sa kidlat? Oo, kasi yung posibilidad na baka tamaan tayo. One naman daw, once every maliit yung tsansa. 600,000. Pero bakit madalas na yung mga report kasi na may mga taong kasi lahat may cellphone na. Ayun na nga, lagi tayo may cellphone. Ayon sa mga eksperto, ang lakas po ng kidlat ay katumbas ng milyong-milyong voltahe ng kuryente. Kaya ang sino mang tamaan nito, agad namamatay o di kaya'y nasusunog. Alam mo, tinatanong ko yan kung gaano kalakas, hindi daw nila kaya sukatin. Pero para daw init ng araw, nasa surface ka ng sun. Ganun daw, yan. Mapanganib man ang kidlat, pero naman pala mga paraan para makaiwas dito. Para mas maintindihan natin kung paano nagkakaroon ng kidlat at saka paano tayo makakaiwas. Makakasama natin si Chris Perez, ang weather forecaster ng Pag-asa. Yan. Good morning, Chris. Magandang umaga, Tina. Magandang umaga, Susan, at sa ating mga kapuso. So maraming kidlat ngayon dahil doon sa thunderstorm. Yes, pag mga gantong buwan po yung frequency ng thunderstorm, mas nagiging madalas lalong-lalo sa dakong hapon ng gabi. At isa po sa mga dinudulot ng thunderstorm, bukod sa malakas na pag-ulan, yung mga pagkulog at pagkidlat. Oo, di ba ang tatalim? Ba't may mga, di ba nakikita mo, minsan may mga panahon na, ang tawag natin matalim, ano? Oo. Matatalim. Bakit may sunod-sunod? Sunod-sunod, malalakas. Well, posible po na during that particular time of the year, may tinatawag po tayong series ng thunderstorm o squall line. Or pwede naman magkaroon tayo ng mga isolated na thunderstorm lamang, yung mga sandalian lamang po. Pero regardless of a series of a thunderstorm or yung isolated na thunderstorm lamang, dapat po nating isaalang-alang na posible nga po itong magdulot ng mga malalakas na ulan, malalakas na pagbugso ng hangin, occasional na gusty winds, at yun nga po, yung mga pagkulog at pagkidlat. So paano ba nagkakaroon ng kidlat? Paano siya nagpo-form? Tapos bakit may mga tinatamaan? Tapos bakit yung iba hindi naman kahit nasa pareho kayong lugar? So ganito pong nangyayari, no? Medyo a little bit technicality, pero parang mas madali na maintindihan, Chris. I-simplify na lang natin siguro yung mga words kung paano mas madali maintindihan ng mga kababayan natin, ano? Opo. So sa loob po ng isang thunderstorm cloud o yung cumulonimbus cloud na karaniwan nagdudulot ng mga pag-ulan ay may pagkilos po dyan ng mga water droplets and ice crystals. May hangin din po na pataas at pababa dyan. So ito pong continuous upward at saka downdraft movement ng hangin along with the water particles and ice crystals. Nagkakaroon po dito ng tinatawag natin na separation ng charges ng mga water molecules. So may positive at saka negative na mga charges doon. So alam naman po natin ang kuryente sa more on the positive and negative charges, no? So kapag na-overpower na po or napakalakas na po ng difference between the positive and negative charges within the thunderstorm cloud, doon po tayo nagkakaroon ng mga pagkidlat. Bakit merong minamalas na tatamaan siya? Ang nangyayari naman po, may iba't ibang uri po kasi ng kidlat eh. Ang kidlat pwedeng mag-travel within the cloud, or cloud. Yun lang yun. Opo, yun po, yung makikita natin minsan na sa kaulapan lang, tumatawid. Ship? Yes, opo. And then ang pangalawa naman is yung cloud to ground. Ito po yung malimit na cases na, or yung madalas nating makita. Yung mga tinatamaan na tao, tinatamaan na structures. Gumaganyan-ganyan? Ganon? Yes. Parang may lightning, At saka yung pangatlo naman po, yung ball lightning, medyo napaka-rare case po nito. Pero ang karaniwan pong nararanasan natin din sa Pilipinas, yung within cloud to cloud or yung cloud to ground na lightning po. So, pero sinasabi dito, di ba, Chris, ang tinatamaan niya, kung ikaw yung may pinakamataas doon sa lugar, tama ba yun? Posible po yun. Dahil syempre, ang kidlat, pag once na lumabas po yun sa isang thunderstorm cloud, yung pinaka-nearest na tallest structure ang posibleng tamaan. So, makikita naman po natin, kaya yung mga iba't ibang mga establishment o structures, karaniwan may tinatawag tayong lightning arrestor. Para before tumama sa structure, tatama po muna doon. Yung arrestor, yung sasalo. Parang lightning rod. Yes. Ayan. At speaking of lightning arrestor, ayan, may makakausap natin sa telepono si Engineer Ross Macaranas ng Technopro Enterprises. Good morning po, Engineer Macaranas. Good morning. Ayan, so marami nung yung mga nagpapakabitusan yun ng mga lightning arrestor, karaniwan yung mga matataas na gusali ho talaga. Totoo, oo, mga matataas na mga buildings. Especially yung mga ngayon, yung mga bagong tinatayo. Oo nga. Oo, kasi yung mga luma nating mga buildings, 20 way plus back na siguro mga mga floors. 20 years ago, mga hindi pa gaanong kilala yung lightning arrestor. At hindi kasama yun sa mga designs nila. Pero ngayon, parte na, lagi. Basta mataas ang building, kasama na yung lightning arrestor dyan.
So ano po, ano ba, yung mga lightning arrester ba talaga, ano ho yan, engineer, pagka katulad dito, yung madalas yung kumikidlat, talagang nagagamit, gumagana, nagiging mabisa ang panlaban sa kidlat? Ito ang pinakamabisa na pang-protekta natin sa ating sarili, saka sa ating mga gamit against sa kidlat. At since ang kidlat ay nature, hindi mo yan malalaman kung kailan talaga siya tatama. The best way really to protect ourselves, maglagay talaga tayo ng lightning arrester. Engineer, si Tina po ito, no? How does it work? Tina. Paano niya na-attract yung kidlat? Kasi nga, sabi nga kanina, charges yan eh. So, negative from the cloud level, tapos positive dito sa ground. Kapag masyado nang mataas yung charges between the two, kailangan silang mag-discharge. Ngayon, anything that is connected to the ground serves as a point kung saan pwedeng kumonek yung charges natin sa taas at saka dito sa baba. Ngayon, kapag may lightning arrester tayo, meron tayong paraan para sabihin na natin na makontrol kung saan tatama yung kidlat. Kasi without lightning arrester, we don't know kahit saan pwedeng tumama yan. Alam mo pala to, Tina, engineer, yan pala, di ba minsan marinig na malakas yung parang kulog. Makikita natin doon sa mga nakakabit na lightning arrester sa mga building kung tinamaan sila ng kidlat. Ano, meron kayong parang na-monitor doon? Meron yung mga light arrester kasi meron siyang mga device na ina-attach sa kanya, mga lightning event counters ang tawag. So may mga cases na nakikita talaga natin, tumatama talaga yung kidlat dun sa lightning arrester. May mga situations naman na hindi na natin napapansin kasi minsan tumatama yan, walang nakakita. Pero kapag tinitignan natin yung lightning protection system, minomonitor, nakikita natin nagka-count talaga yung mga lightning event counters natin. Kasi pag nag-count yun, ibig sabihin may tumamang kidlat. Magkano po ba yan, yung lightning arrester? Nagkakaiba-iba ho kasi ang halaga nito eh. Depende sa klase ng gagamitan. Ang range po, ano yung bang pinakamura? At pag pinakamura, anong gamit nun? Kidlat ba talagang sa bahay ba kailangan? Sa bahay daw, pwede din. Pagka ba, magkano yung pinakamura, engineer? Iipon kami ni Tina. Yung arrester itself, magko-cost yun ng around mga 70,000 pesos. Mahal, ano? Iiwas na lang ako sa kidlat. Tatago na lang ako indoors. Kaya nga karamihan sa naglalagay niya mga building. Kaya kasama sa budget. Pero, sir, engineer, may mga ano ba? Bakit parang yung LRT ba, yung MRT, yung tinamaan daw yung kanilang lightning arrester, tapos naka-apekto sa operasyon nila. Bakit may ganon? So gumagapang yung charge? O nangyayari talaga siya. Kasi ang trabaho ng lightning arrester is to attract the lightning towards itself. At kapag nagawa na niya yon at na-divert na niya yung lightning na yan to the ground, nagawa na niya yung kanyang pinaka-mission. However, nagkakaroon ng tinatawag na secondary effect yung event na yan. Kapag dumaan yan at pumunta sa ground, magkakaroon siya ng tinatawag na inductive reactance. Induction. Ibig sabihin, lahat ng kuryente, linya ng kuryente na malapit doon sa dinaanan ng lightning protection natin, mag-degenerate siya ng tinatawag na power surge. Biglang tataas yung voltahe ng napakataas and yet napakabilis. So lahat ng equipment na nakakonect dun sa linya ng kuryente na yan, sila ay prone to being damaged. Matusunog yung kanilang mga circuit boards. Engineer, babalikan ka namin ha. Saglit lang, meron lang tayo isang kapapasok na balita. Dahil isang roro po ang lumubog sa karagatan ng Burias Island. Makakausap natin sa telepono si Director Bernardo Alejandro ng Office of the Civil Defense dyan sa Bicol. Good morning po, sir. Hello, good morning. Magandang umaga. Good morning po, si Susan Enriquez po, ng Panganiban Pera. Sir, saan po exactly lumubog yung roro? Opo, lumubog siya sa vicinity ng Claveria and Masbate, no? Roroy, Masbate. So, nasa Burias Pass yan. At around before 6, yun ang information nakuha natin. And as we speak, ongoing yung search and rescue. Ilan? Ng ating mga local Coast Guard doon kasama ang community.
So hopefully may makuha tayong survivors and madala nga ito sa pinakamalapit na hospital para ma-check sila. Ilan po yung sakay ng Roro, sir? Approximately 40 as per initial report. 37 na pasahero plus Yung mga crew. may mga crew, so 40. But bini-verify pa natin yung exact numbers talaga, but yun ang binigay sa atin initially. Okay, Director, sa ngayon ho, natukoy na ba? Ano daw ho yung dahilan ng paglubog? Masama ho ba panahon dyan? Wala pang cause ng paglubog, but as far as the weather is concerned, maganda naman. Wala namang weather condition that calls for cancellation or suspension ng mga trips. Awa. So, umalis nga ito ng madaling araw from Albay sa Pio Duran. At before 6 nga, nagkaroon ng distress call itong vessel na ito. Hindi naman po overloaded. Hindi naman, kasi Roro ito, may dala siyang 2 bus at Malaki isang kasi, six-wheeler na Malaki. truck. At medyo malalaki naman ang mga Roro na bumibiyahe dyan sa area na yan. Doon sa initial report ng mga natanggap po ninyo dahil ongoing yung sabi niyo yung search and rescue operation, may mga nakuha na hubang sakay nung lumubog na Roro? Oo, may mga information tayo nakuha from PDRRMO Masbate na meron na rin nakukuhang mga survivors, but pinapa-confirm ko pa ito sa Coast Guard. Okay. At ito nga, binibigyan natin sila ng time makapag-conduct ng kanilang rescue operation. Oo, saka makausap na agad-agad, malaman kung ano ho yung dahilan Sana bago lahat, nangyari. lahat ng 40, ano? Oo. So ano daw ho yung ano yung may mga sighting naman ho sila ng mga Meron ng initial sighting at ito nga, inaantay natin yung progress report on the ground, but we are in constant contact with our Coast Guard, yung ating commander dito, plus yung Navy. They will assist, no? Sa search and rescue dito. So ngayon, ano yung yung report na tinatanggap ninyo? May mga nakakasagabal ho ba doon sa kanilang operasyon diyan para mapadali yung pagkuha sa Wala naman. Ito nga, medyo mabilis tayo at with the help of the local community kasi mga fishing communities dyan. Kaya marami tayong magamit na mga fishing vessels, no, na maliliit. Kasi marami na rin tayong na-train with the Coast Guard dyan sa coastal community on search and rescue. At ito nga, sana magamit natin yung investment natin sa kanila na makatulong sila dito sa operation na ito. Okay, maraming salamat po, Director Bernardo Alejandro ng Office of the Civil Defense dyan sa Bicol, at we will keep in touch para malaman natin yung development po ng ginagawa ninyong... Opo, maraming salamat din po. Okay, at siyempre kay Engineer Macarana, Sir. Chris, so paano tayo? Dahil sabi mo nga, mula ngayon hanggang September yata ito, no? Yung mga marami tayong mga pagkidlat. Paano tayo makakaiwas na mabiktima? Sabi nga ni Tina yung chance naman napakaliit, pero ayaw mo na pero ikaw yung... ayokong ako ang matsambahan. Ayokong may matsambahan, actually. Basta normally, pag mga ganitong the second half of the year, mas madalas po yung thunderstorm activity. So yung mga kababayan po natin, dapat maging aware na kung sakaling may developing na thunderstorm activity or may papalapit na thunderstorm activity sa kanilang lokalidad, as much as possible, stay indoors, umiwas sa mga areas na may mga tubig sapagkat ang tubig sa good conductor of electricity. At yun nga, wag po kayong sisilong sa ilalim ng puno. Pwede ba mag-cellphone? Pwede rin po, pero as much as possible, iwasan din po yung paggamit ng mga electronic devices dahil in terms of, baka mas ma-attract natin yung mga electrical charges. Kaya i-off mo muna yung cellphone mo. Hello? Off mo muna, sabihin mo hindi ka makontak kasi pinatay mo muna dahil kumikidlat. At wag daw muna pagkagaya, wag muna maligo, mag-shower, gano'n. Totoo ba yun? Hindi naman po siguro at all times, pero dahil nga, yes, lalo na kung areas nyo sa talagang exposed sa severe thunderstorm activity. So of course, iwasan natin yung bodies of water and then possible yung mga showers may mga metal parts sa conductor of electricity. So iwasan po natin yung mga ganun bagay. Chris, yung karamihan sa mga nabibiktima, yung mga naandun sa open field, yung mga sakahan, mga bukirin, ganyan. Bakit? Anong dapat gawin ng mga kababayan natin na nandiyan dyan, inabutan ng kidlat? Well, gaya nga po ng banggit natin, as much as possible, stay indoors, maghanap ng areas na masisilungan. Kung wala naman bahay doon. Kung wala naman po Hindi, tsaka kunyari, puno lang masisilungan mo sa sakahan Di ba usually sa bukid? Kung walang puno, ang mataas doon, palay. Puno ng kamatis. Ikaw na ang pinakamataas. Opo, pwede naman pong pag gano'n nasa open areas talaga, the best thing to do is umupo po. Para as much as possible, mas lessen natin yung height
Huwag then, higa. Yes, wag naman po humiga. Then kapag medyo Dadapa na lang ako. huminahila yung thunderstorm activities, tumakbo na po maghanap ng masisilungan. Mas mabilis sa'yo yung kidlat, aabutan ka pa rin. No? Kasundin natin yung mga paalala ho ng Pag-asa. Si Chris Perez ho, yung nagbigay sa atin ng mga paalala at para makaiwas tayo mabiktima ng mga kidlat.